last communication ko sa kanya, yung right before the break, nung nag-break. Tapos 'di ba yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya naka-text. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung kinikwento ni Senping na dapat hindi naka-zoom si Zaldico. Yun ang nakita ko. Kung may meron siyang after that, hindi ko nakita. Oh. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. 'Di ba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo halimbawa si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong aresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. Sir, agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang nasa Moreno? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang aresto yan. Ay sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang dalhin sa Hague, wala kang kalaban-laban. If you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. Di ba? He'd rather be here, no? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here Di ba? And for example, paano kung may sakit? Or paano kung halimbawa may COVID or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa Hague. Ako, hindi yun ang view ko. Never ko view na, abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala nyo si Congressman Jimenez, di ba? So, US na yon. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung extradition niya.
Lahat pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba i-expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan, ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, itre-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektahan eh. So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pagfa-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. Ano kasi ito extraordinary, kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Di ba, kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Di ba, so for example, when Senator De Lima, di ba, nag-usap lang kailan lalabas, yung, naalala ko noon, yung mga progressive groups, panahon ni GMA, nandun sa House, may usapan, di ba, pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court, di ba?